Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng Hate That I Love You. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagigilty pa din talaga si Chloe dahil hindi niya nabanggit sa kanyang ina ang isa pa niyang lihim. Dahilan kung bakit gusto niyang lumipat ng tirahan. Yaong mas matinding dahilan kung bakit ayaw na niyang manatili pa doon. Totoo rin naman kasi ang sinabing dahilan ng kanyang ina, na may mga businesswoman doon na kung hindi man direktang makaimpluwensya sa kanya, ay nagbibigay din naman ng masamang reputasyon sa lahat ng boarders. Ang hindi na niya naisawalat sa kanyang ina ay ang detalye ng mga napag-usapan nila ng kanyang tito. Tumalab at nakasakit sa loob niya ang sinabi ng matandang lalaki na ang ate Alexa niya ay pinakasalan lamang ni Gabby para wag na lumabas ang yaman ng pamilya. Sa simula ay hindi niya matanggap yun. Absurd sa loob-loob niya, kahit sabihin pang baka lang mang. Baka lang naman. Hinala lang naman yun. Kita naman kasi niya sa pagtitinginan ni na Kuya Gabby at ate Alexa niya ang sobrang pagmamahal nila sa isa't isa. Ang sa akin lang naman ay kutob lang. Natatandaan pa niyang wika ng kanyang tito. Makiramdam ka rin. Kung mali ang hinala ko, edi mabuti naman. Hindi naiwasan ni Chloe ang mag-isip sa paraang negatibo. Para siyang sinaing na nagatungan. Wika nga. Nagising ang galit sa dibdib niya. Siyempre, ayaw niyang niloloko ang ate Alexa niya dahil kapatid niya ito at mahal niya ito. Walang-wala sa isip ng dalaga ang maraming hinalang iyon ng kanyang tito. Ngunit nang marinig niya iyon, ay nagmistulang titis na biglang nagliyab at ang init ay mabilis na lumaganap sa buong katauhan niya. Paglaganap na hindi niya nalabanan, tinalo siya at ngayon ang umaalipin sa kanya ay ang mga pagdududa. Pagdududa sa katapatan ni Sean. Wala pa namang nakakaalam sa maganda nilang relasyon ni Sean, kaya imposible namang sinisira nito ng kanyang tito o dinidiscourage siya nito kay Sean. Tuksong napagkit sa isipan ng dalaga ang hinala ng kanyang tito. Tila ugong na paulit-ulit niyang naririnig at ang napagtuunan niya nang suriin niya ang katapatan ng intensyon ni Sean sa kanya. Posible kaya na iisa lamang ang intensyon ng magkuya? Napakapangit namang isipin ang posibilidad na yon. Para iyong isang uri ng tahimik na pangangamkam at paggamit ng damdamin, maisakatuparan lamang ang hangarin. Nalason na ata ang isipan niya. Lubos niyang tinanggap na ang hinala ng kanyang tito ay totoo. Ngunit simula naman pagkabata ay kasama niya mga ito. Kilala niya ang mga ito. Ganoon naman talaga ang mga yon. Kayang gawin ang anumang ikakalawak ng kanilang kaharian. Ngunit hindi naman siya ganoon kamaterialistic. Hindi niya pinangarap minsan man na makiambo sa yaman ng mga ito. Kung may kinalaman ang yamang yon sa relasyong kinasuungan niya at kinasuungan ng kanyang ate, ay may karapatan siyang gumawa ng paraan para makaiwas. Tutol ang puso niya, ngunit gagawin niya. Masakit, ngunit kakayanin niya. At kung kinakailangan, ang kayamanang ipinamana sa kanya ay isasauli niya sa mga taong naghahangad niyon. Biglang-bigla, nang dahil lamang sa maruming ideyang ibinigay sa kanya ng kanyang tito. Ang guwapong si Sean ay pumangit na naman sa kanyang paningin. Pangit, pangit, pangit. Goodbye, monster. Goodbye, pangit. Hindi namamalayan ng dalagang tahimik na pala siyang umiiyak. Nagbago ba ang isip mo? Ligalig na tanong ni Emily. Hindi ho, mami. Nagpapahid ng luhang tugon niya. Naalala ko lang ho yung kaklase ko, yung kasama ko dito sa boarding house. Mamimiss ko ho siya. Partly, totoo naman yun. Pwede na ba sa'yo to? Tanong ni Emily na mula sa pagkakatingin sa matandang babaeng kausap nila ni Chloe
ay tila masusing pinag-aralan ang anyo ng anak. Oho, nasisiyahang tugon ng dalaga na may kasama ng ngiti ang pagtango. Tamang-tama ho sa akin ang setup dito. Natutuwa rin si Emily sa natagpuan nilang bahay. Isa iyong sinaunang bahay na namana pa sa mga ninuno na nagmamay-ari. Mestizo at mestisang Kastila ang mag-asawang matanda. At kapwa humigit kumulang sa 80 na ang edad. Puting-puti na ang kanilang mga buhok, ngunit masisigla pa naman at malulusog. Pinauupahan lamang nila ang iba pang bahay upang may makasama. Parang pensyonado na ng mga anak na nasa ibang bansa ang dalawang matanda. Piling-pili at limitado lamang ang tinatanggap ng mga ito. Katunayan ay pang-apat lamang si Chloe sa tinanggap. Parang nakipag-usap pa si Emily. Although napagkamalan ni na Chloe at Emily na boarding house ang malaking bahay Kastilang iyon. Wala palang boarders doon. Ang umuokupa sa first floor ay nagluluto at siyang nag-aasikaso ng sarili nilang pamumuhay. Ang ismarteng si Weng ay medical representative ng isang sikat na drug company. Ang charming na si Elma ay cashier sa City Mall. Ang mahiyaing si Jeng at si Chloe lamang ang estudyante pa. Ni hindi man lang naisipan ni Chloe na bumalik muna sa kanila. Nagsusulatan na lamang sila ng kanyang ate. Ang budget ni Chloe ay pinapadala na lamang sa GCash ni Emily, na pumayag na sa pag-ayaw ng anak na madalaw pa ni Sean. Ang plano ni Chloe ay sa Maynila na rin makahanap ng trabaho pagka-graduate. Hindi na siya dadalaw man lamang sa kanila. Magkakatotoo ang hula ng manang noon na magiging taga Maynila na siya. At ni Silip, hindi na siya sisilip sa bahay nito. Ang akala ng dalaga ay nalutas na niya ang kanyang problema kay Sean. Na natakasan na niya ito. At least ay magpapagaling na lamang siya ng sama ng loob. Hindi niya sukat akalaing makalipas lamang ang ilang buwan ay daratnan sa bahay ang binata. Alam niya na si Lola ay mas mahigpit na di hamak sa dati niyang boarding house. Ang matanda ay hindi nagpapatuloy ng bisitang lalaki, maliban na lamang kung ito ay kapatid o ama ng nangungupahan. Hindi naman niya kailangan pang sitahin ang matanda kung bakit nito pinatuloy si Sean. Kapatid mo raw siya? Sabi kaagad ng matanda. Hindi kaagad nakakibo si Chloe. Ngunit sinikap niyang huwag mahalata ni na Lola at ni Sean ang kanyang pagkaasiwa. Nabigla siyang pagkakita sa binata. Ni kaunting galit ay wala siyang naramdaman nung makita niya si Sean. Ngunit parang siya pa ang natakot sa malalim na poot na nakikita niya sa mga mata ni Sean. Waring galit na kinakausap siya at bigla ang dating ng pangungusensya at pagsilip ng katotohanang may atraso nga siya kay Sean. Wala babala ay bigla na lang nitong pinagtaguan. Solo siyang nagpasya sa relasyon nilang dalawa. Ngunit nilabanan niya ang pangungusensya. Pinilit niyang iwaksiyon. Nagawa naman ng dalaga na pansamantalang baliwalain ang kanyang naramdamang guilty. Pinangitaan niya ako ng ID at ilang litrato niyo bilang pamilya. Sabi ng Lola na waring patuloy na pangangatwiran ang ginawa nitong maayos na pagtanggap kay Sean. Taga-UP pala tong si Sean, sabi ng Lola. Marahan naman siyang tumango at tahimik na naupo sa sofa na katapat ng inuupuan ni Sean. Kitang-kita marahil ang kawalan ng kasabikan sa pagitan ng magkapatid. Kaya ang nasabi na lang ni Lola, tila nagkatampuhan yata kayo magkapatid. Hala, mag-usap muna kayo at may aasikasuhin lamang ako sa taas. Sana naman kahit isang text lang ay sinabihan mo ko kung ayaw mo na akong makita. Mainit na simula kaagad ni Sean pagkaalis ni Lola. Matindi ang pagkakatama nito kay Chloe. Ngunit tinigasan niya ang kanyang damdamin. Naroon na yun eh. Let's not cry over some spilled milk. Ah yes. Pasarkastikong tugon ng binata. Let's not cry over it. May bahagyang diin sa katagang it. Masakit ang dating niyon sa tainga ng dalaga. Ngunit parang hanging pinalampas na lamang niya. Bakit ka pa nagpunta rito? Saka paano mo nalaman tong bago kong tinirhan? Alam niyang mali ang iniaarte niya
at nakasasakit na siya. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kung bakit ngayon na lang ang naging sagot niya. Napakiusapan ko si Mami na magtapat, tugon ni Sean. Hinahanap ko kasi si Ate Alexa. Ano? Takang tanong niya. Naglayas siya. Bakit? Bigla siyang nagulat na wala ang puwes ng dalaga. Nag-away sila ni Kuya. Biglang kinabahan ang dalaga. Naisip niya na baka nagkaroon ng idea ang ate niya sa dahilan ng pagpapakasal dito ni Gabi. Iyong dahilan na sinasabi sa kanya ng kanyang tito. Anong pinag-awayan nila? Naitanong niya. Hindi ko alam. Pero malamang na nagselo si Ate Alexa. Pangkaraniwan naman ang ganong insecurity sa mga misis na nagbubuntis. May babae si Kuya Gabi? Nasisiguro kung wala. Napag-usapan na namin yun. Pero karamihan naman sa mga insecurities ng mga babae ay base lamang sa mga nakakatawang dahilan. Mga mabababaw na dahilan. At bakit dito mo siya hahanapin? Marami na akong napaghanapan. Bandang huli ko na lang naisip na baka dito siya nagpunta. Bakit ka naman nag-akala ng ganun? Close kayo ng ate mo, diba? Naisip ko na baka may kinalaman yung pagsusulat nyo sa pinag-awayan ng mag-asawa. Linawin mo nga ang gusto mong sabihin. Mainis-inis na tugon niya. Parang hindi mo lang diniretsa na ako ang sumira sa pagsasama nilang mag-asawa. Mula kasi noon na magsulatan kayo ng ate mo, ay palagi na lang may pinagtatalunan yung mag-asawa. Parang hindi na sila magkasundo. Hindi ko naman nababasa ang sulat mo. Pero malakas ang kutob ko na yun ang dahilan ng madalas nilang pag-aaway. Sean! Yun lamang ang nasabi niya. Hindi niya mailabas ang tinitimping pagpupuyos ng kalooban. At bakit hindi mo maiisip yun? Tanong ng binata na waring pinipigil ding mailabas ng buong buo ang kimkim na galit. Sa hindi ko malamang dahilan ay pinaglihiman mo ko. Hindi mo sinabi sa akin na lilipat ka ng tirahan. Nung una akala ko it's something personal between you and me lang. Pero nang maglaya si Ate Alexa mo, naisip ko na baka may pinag-usapan kayo. Hindi niya matapatan ang pagiging direkta ni Sean. Pakiramdam niya kapag ipinagtapat niya rito ang dahilan ng kanyang pangamba, ay iyon lalo. Magmumukha siyang estupido sa paningin ng binata. Huwag kang mag-alala. Pag nagpunta nga rito ang Ate Alexa, ay ako nang bahala. Oh no. Tugon ni Sean na tila walang tiwala sa kanya. Sisiguraduhin ko na pag-uwi ko'y kasama ko na siya. Ang kulit sa loob-loob ng dalaga. Kahit lihim na ikinatutuwa rin naman niya ang nakikitang concern ni Sean sa kaniyang kapatid. At saan ka titira? Hindi pwede ang mga lalaki dito. Puro babae lang kami, kagaya ng dati. No problem. Nagkausap na kami ni Lola tungkol doon. What? Don't worry. Hindi mo ako responsibilidad. Si Lola pa nga nag-alok na dito muna ako habang hinihintay ko si Ate Alexa. Ang kwento pala ng binata kay Lola ay parang nakakatiyak siya na darating doon ang ate nila, na dumalaw lamang sa isang kamag-anak. Hindi na ipinagtapat ni Sean ang tunay na problema. Sinabi na lamang daw nito na hihintayin si Alexa para maisabay na pag-uwi. Naisip pa marahil ng binata na kung hindi man dumating si Alexa ay madali nang lusutan iyon. Ano kayang convincing power ang ginamit ni Sean? Sa loob-loob ng dalaga. Pera? Ngunit nakonsensya naman siya sa naisip niya. Paano nga ay mga pensyonado naman ang kanyang kasera? Hindi na kailangan magtrabaho para mabuhay. Huwag mong sabihin na kumbinsi mo rin si Lola na makikishare ka sa kwarto ko. Kung bakit iyon ang naisip niya. Iniimbita mo ba ako uli? Formal na tugon ng binata. No! Mabilis na sagot niya dahil nagulat siya sa naging tanong ng binata. Ngayon ay alam ko nang yun ang pinakamalaking katanghang nagawa ko sa buhay ko. Hinding-hindi ko na uli gagawin ang katanghang yun. Kung ganun, huwag ka ring mag-alala. Ang kapormalan ng lalaki ay waring nalangka pa ng galit. Ni silip ay hindi ako sisilip sa kwarto mo nang walang imbitasyon. Baka nga ni hindi ko alamin kung nasaan ka ngayon o kung nasa saan ka. Parang na-freeze si Chloe na bahagyang napanganga. Gusto niyang iwasan si Sean.
Ngunit naging masakit naman sa kanya ang pagpatol nito. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng Hate That I Love You. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari. Shout out po kay Miss Lynn Nagita, Miss Lerma Cabias, Miss Annalyn Tating, Tating Family, Delgado Family, and PL Family. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Love, My Views TV.